Kamusta po sa inyo lahat? Muli, si Art. Pasensya na kayo, hindi agad ako nakakapag-video sa mga ganitong mga nangyayari din sa West Philippine Sea. Katulad ng ginagawa ni Padilla, ni Robin Padilla, na siya pa ang kumukontra sa sa mga pagtulong ng Amerika. Pero para malaman natin lahat, atin pong pakinggan sila at hihimayin natin ang kanilang mga at ipaliliwanag ko sa inyo ang mga nangyayaring ito. Isa na lang po, Chairman. Isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre at bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang pero Alam mo, ang nahalata mo na dito na talaga itong taong ito ay ipagtatanggol nito ang China ay no matter what. Hindi niya masabing kahit nandun ang mga Chinese vessel na paikot-ikot doon at laging hinaharas ang mga dumaraan doon. Hindi, ang ano sinabi niya, dayuhan. Pero tingnan natin ang sasabihin niya pag meron siya nakitang ibang inirereklamo niya. nakita po ang presence ng US Navy. There you go, US. Yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Sabi ko na, US Nandun na po ba naman. talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung Alam mo, pag US, nagngingit-ngit talaga eh. Talagang naandun na naman ang US. presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Ito mo na, ba't ito lagi ang kanyang nakikita? Naandun na sa West Philippine Sea ang military bases ng China. Nasa loob ng West Philippine Sea. Nasa loob sa atin, sa mismo, sa Pilipinas. Naandun mismo. Bakit ang pinagpupulungan nila yung Amerika na siyang tumutulong sa Pilipinas? Pero ituloy natin ito para matapos na konti. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan Kung talagang may ay Coast Guard. kasaysayan itong mga pinagpupulungan nila. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Ang kanyang pinagdidiiltan diyan, nababiolate ng Amerika ang ginagawa nilang nasa ibabaw, yung nasa itaas na nagmamanman kung ano talagang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, which knowing the US know, na alam naman nila na nag-break na ng law, na rules ang China, alagang hindi na sila sumusunod sa law. Naandun na sila sa loob ng West Philippine Sea, ito namang gagong ito, sa halip na kanilang pag-uusapan, paano natin mapapaalis dyan at sino talaga ang dapat nating makatulong para mapaalis natin diyan ang China. Ay malapit na itong war na ito dahil sa ginagawa ng China yan. Pero hindi, ang ipinagtatanggol niya ay China. Pero pakinggan pa natin ang kanyang mga sinasabi. Tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Hindi niya ma-accept ang US, pero na-accept nila yung China, yung military bases ng China na naandun na tala ang mga naandun sa military ng base ng China diyan, mga pangwar na, may mga may siguro may nuclear na sila diyan na meron na silang mga yung talagang high capacity na naandyan nila mga military ano nila na naandyan. Kaya ayaw ikaw na palapitin dyan. Naandyan yung mga sonar, naandyan lahat ng antena na gusto mong na nalalaman ang pinag-uusapan sa Pilipinas. They can manipulate any kind of communication diyan sa Pilipinas. Yung marami it's just Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Ang naka one step forward sa atin yung China.
Yung Coast Guard ng China, ang laman doon ay mga military. Hindi mga Coast Guard yun, hindi mga civilian yun. Ang nakasakay sa Coast Guard ng China ay mga military. Mga military na ang nandun na rin ang kanila mga bomba, mga kanyon nila, yung mga machine gun, lahat ng kailangan nila sa war, hindi na yung pupunta sa mainland para mailagay. Naandun na mismo. May dala sila doon sa Coast Guard, sa loob ng kanilang vessel, naandun na. At saka yung nakikita ninyo pang mga Chinese na sa paligid yan sa West Philippine Sea na sinasabing mangingisda, yan ay mga PLA, People Liberation Army. Mga army yan na hinahir na ano rin sa China. Na talagang kapag nag-umpisa, naandyan na sila. Pwera pa yung base nila. Na yun ay may mga gasolina doon na kung kailanganin nila, pwede sila mag-landing na ro. Kaya nga may airport na diyan ang Pilipinas, ang China eh. Pero ang ginagawa nila, pinag-uusapan nila, yung ginagawang pagtulong sa atin diyan sa Pilipinas ng Amerika. Galing sa halip na magpasalamat tayo at naandiyan at tinutulungan tayo, itong mga ito. Ito namang mga itong ating mga Committee National Defense and Security Peace Unification na mga ito, hindi maipagtanggol. Pero ating pampakinggan kung ano talagang sasabihin nila. Sir, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Arm attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Eh di po ba yung civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian. Ang pinagtatanggol niya dito, yung mga Chinese, yung mga China. Yung China ang ipinagtatanggol. Itong gustong-gusto ni Xi Jinping na marinig. Dahil ito ipinangako na talaga ni Duterte na dapat makuha yung lahat ng West Philippine Sea. Ngayon, nakikipag-contact si Duterte kay Xi Jinping. Bakit nagkakaganito? Napipigilan kami ngayon na kunin yung Ayungin Shoal. Bakit hindi namin maalis dapat maalis yung boat na yung BRP boat na nandoon na matagal na sa Sierra Madre, dapat makuha din yun. Yun ngayon ang pinag-uusapan ni na Duterte at kung paano talaga maiibigay kay Xi Jinping. Ito ngayon ang asset ni Duterte. Ito ngayong si Padilla, ito isang crooked na isang criminal ito na pinardo ni Duterte. So tumatanaw naman ang gagong ito ng utang na loob kay Duterte. So sinusugo ito ni Duterte na dapat questionin talaga ang mga senator o itong mga ito na dapat kung saan pinahihina ang loob. Dapat maalis talaga at laging inirereklamo niya ang Amerika. Hindi ba niyo napapansin yan? Tuloy natin. Nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag sa natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian. Pinagtatanggol niya na yung hindi siya maniwala na hindi yung mga nandun ay hindi mga army pero talaga nakasakay doon sa Coast Guard ng China, mga army po yun. At saka yung mga sinasabi ko sa inyo, mga mangingisda na malalaking basnig na daan doon na nangingisda ng mga Chinese ay mga army din yun na ipinagtatanggol ni Padilla. Hindi, it's very obvious naman ang ginagawa niya. Pag ikaw, tanga ka ng tao. Pag hindi mo pa nalaman ito, kahit ang ating presidente, dapat ito pinakikinggan at pinagsasabihan itong gagong ito ang magpapagulo sa Pilipinas. Ito mga ganito, sina Duterte, yung SMNI, yung mga yan ang magpapagulo sa Pilipinas. Mga komunista yan Pero may paliliwanag pa rin ako, pero hindi dito yung kung bakit nila hindi matalo-talo yung komunista diya, mga NPA, yung mga CCP diya sa atin sa Pilipinas. Yan In nature. Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy,
Sir, Yung- I mean yung- Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo to Armed Forces. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China. Opo. Wow, ah. Si R niya maniwala na yung definition ng China. Pero alam mo, tatagal lang ng tatagal ito. Pakinggan pa natin na kaunti. Talaga lang, ha? Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have Sige po. anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And of course, Chairman, Yes, maputol Mr. ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Ang hirap nga nito, ang Pilipinas, sumusunod tayo sa law ng international law. Ang China, hindi yan sumusunod. Gumagawa sila ng sarili nilang law. Kaya nga, 9 dash line dati, ngayon naging 10 dash line. Kaya nakagalit itong India na gusto talagang sakupin lahat ni Xi Jinping, lahat yan. At yung yung oil at saka yung mga gas diyan, siyang kukuha niyan, hindi Pilipinas. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat At saka ano pang definition, ano pang rules ang dapat mo sundin? Ang China nga nasa loob na ng ating economic zone, exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagtayo na ng mga military dyan. Ano pa ang dapat, kung ang China, nilabag na yan, akala mo pagtitiwala, nilabag na yung rules ng EEC na yan, hindi pa rin maniwala na yung Chinese ay hindi na ganun ang ginagawa. Yung mga na nasa loob ng Coast Guard na yun, nasa loob ng vessel nila ay loaded of war equipment na yun. At saka yung mga military yun na talagang lalaban na yun kung ano mangyayari niya kung mag-umpisa man ng war. Ay naandyan na sa loob ang pinag-aawayan nila yung eroplano ng Amerika, which is he had the right to navigate the air para malaman yung Amerika kung ano talagang kagaguhan ng ginagawa ng China na panggigipit sa mga Pilipino, na mayroong ebidensya na kung sakaling mag-umpisa ang war ay kaya atakihin nila ang China. Ganun ang gusto nila, mayroong ebidensya silang hawak before the war comes, or kung ano man ang gagawin ay mayroon dapat na nakikita ang Amerikang kagagawa na katulad ng mga pinapatay ng China, ng mga bata, lahat-lahat. Alam ng Amerika yan, pero hindi na nila pinakikialaman yan dahil na magwawar ay mahirap na. Ang ayaw lang nilang gawin ng China ay sakupin ng iba't iba pang mga country. Kaya katulad ng ginagawa nila ngayon, diyan sa West Philippine Sea. Alam mo kung talagang ayaw ng mga Pilipino ang Amerika diyan sa Pilipinas, ay pagbutuhan lang ninyo katulad ng inyong si Bongbong, palis ninyo at magbutuhan kayo ulit. Talagang sabihin nyo ang Amerika mag-uumpisa ng war dito sa Pilipinas, katulad ng paniwala nitong gagong ito na si Padilla na ito at saka yung sina Duterte na yan. Sabihin nyo, ayaw namin ng Amerika dito, aalis ang Amerika, pero wag kayong pag alis ng Amerika, lahat aalis diyan. Walang pupunta riyan. Australia, France, Japan, Canada, India, Israel, European, NATO, hindi kayo pakikialaman. Pag umalis ang Amerika, kung nasan man ang Amerika, sumusunod itong mga ito. Ang nagpapatakbo ng NATO, Amerika.
hindi nila itong mga gagong communist na ito, hindi matanggap-tanggap na ang Amerika ay talagang malakas. Wala tayong magagawa. Itong mga Australia, France, hindi pa yan. Ang sasabihin lang ng Amerika, ito ang ating pagkakasundoan China. Huwag mo lang gagalawin itong mga anong ito, yung Indonesia, yung kung Japan, huwag mong gagalawin yan. Yung Taiwan, iiwanan mo yan. Kung gusto mo ang Pilipinas, nasa sa iyo. Ganun, para matigil ang ating para walang war. Kunin mo yung Pilipinas, it's fine. But the rest and our right to navigate on the sea, you cannot stop us. That's it. Patrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. Ano man ang mga sinasabi niya, mga patriotism at saka yung mga courage and everything like that, hindi mo kaya ang China. Magmo-modernize pa kayo. Ang China, modernize na. Naka-aim na nga di yan eh. May nuclear. Wala kayong pangsangga sa nuclear. Pag hindi kayo sumunod sa kanila. At saka, wag na nating sabihin na natin sa kanya, kaya nga kami humihingi dito ng ay para natin maitaas ang ating mga army, para tayo magkaroon ng magandang mga barko, jet fighter, lahat. Tingnan mo itong Japan, ang budget ng Japan. Kung halimbawa, hinihingi ng mga ito, 1 billion piso. Ang 1 billion piso, hindi pa makakaalap sa pagbili sa bala na lang, sa mga kagamitan, mga rocket na gagamitin, mga missile na gagamitin. Walang mabibili ang 1 billion. Okay? Tingnan mo itong budget ng Japan. I will just remind you guys na ang budget ng Japan 50 billion a year. 50 billion dollar a year. Okay? Yan ang budget ng Japan. Meron na silang mga jet fighter, submarine, madami sila ding jet fighter, hindi lang 100, hindi lang 200, marami din ang kanilang jet fighter. Ang kanila pang sundalo, 250,000 service member. Okay? Kompleto sila, ready to go. Lagi sila nagpa-practice. Merong mga tangke, lahat, marami rin ang Japan. Pero humihingi sila ng tulong sa Amerika. Nagbabayad pa sila ng, I think, more than 300 or 300 million or 200, I don't know. But there is a payment for that just na tumigil doon ng Amerika. Na alam nila, hindi nila kaya ang China. Tayo magkakaya-kayanan, magyayabang-yabangan. Ito nga. Kaya kung gusto niyo ay dapat bigyan pa rin niyo itong mga ito ng gawin na natin maybe 100 billion peso. Pero wala pa din yun. Hindi pa rin ninyo kaya. Yung sinasabi ko nga, ay ang ating military, ilan na military natin dyan sa Pilipinas. Hindi ko minamaliit ang Pilipinas. Ang ibig ko lang sabihin, hindi talaga natin kaya. Hihingi tayo ng tulong. That's why we are the member. Naandiyan tayo sa alliance. Member tayo diyan. Ipagtatanggol tayo ng ating mga allies. Tayo, 114,000 soldier ang atin sa Pilipinas. 100,000 yung ready to service. Hindi ito ready. Hindi ko minamali. Talagang hindi natin kaya ang China. Sa equipment na lang, ang China, 300 billion ang kanilang yung kanilang military budget. Yun ang titingnan natin. At saka isa pa, ang China, ang population ng China, 1.4 billion. Ang population ng Pilipinas, let's just put it in 150 million. 150 million. Sampalan na lang. 10 ang sasampal sa isang Pilipino. 10 ang sasampalin ng Pilipino. Pagkadating doon sa 7, mahina na. Yung 10 Chinese na sasampal sa iyo, palakas ng palakas yun. Hindi natapagod. Madami. Kahit kurutan, madami din. Kaya wag tayong ganyan.
Sabihin natin, hindi talaga natin kaya at kung maaari, bigyan kami ng malaking budget para may upgrade natin itong ating military. Ganun, hindi yung kung ano nung kayabangan. Okay, The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag gera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po Ayun. Sinong pinagsasabihan ngayon ni Padilla? Huwag tayong maglabas ng ganyan. Ay titirahin talaga tayo. Ay, anak ng putris naman yan. Nasa atin tayong loob ng ating country. Nasa loob tayo ng ating bakuran. Hindi tayo pwedeng maglabas doon ng kung anong gusto nating ilabas. Wala na tayong karapatan. Ay talagang gago itong hayop na ito. Ay napakatanga. Ay talagang ay nabubulag na lang ang mga Pilipino pag hindi nyo nakita. Ito ay isang communist. Ito isang Chinese asset. Abay, nakakahiya na itong hayop na ito. Nakakahiya na. Nakakahiya na tayo sa mundo pagka itong ganitong gagong senator ang pinapapasok pa niyo dyan. Nasaan ba ang ating presidente? Ba't hindi questionin ito? Ito'y parang sign na talagang hindi natin dapat labanan ang China. Ibigay natin ng ibigay ang kagustuhan nila. Kaya nga sa panahon ni Duterte, yan, isinama na, ibinigay na. Ito yung plano ni Duterte na may ibigay lahat yung West Philippine Sea. Hindi na nga laang siya nakaabot diyan sa panahong ito na nag-iba agad ang presidente. Na ang hirap naman dito kay Bongbong Marcos, gagawin pa si presidenteng tagapagmagitan sa China. Ay anak ng weteng naman, ay ano ba namang ginagawa din niya? Dapat naman ay itong mga ganitong gago, katulad ng nga ni Duterte, dapat ito naiimbestigahan sa mga nangyayari ngayon diya sa Pilipinas. Ay maling-mali na ito. Nakakaawa na. Hindi muna ako darating diya sa mga mangingisda at humahaba na ito. Ayan pang gagawin natin. Talagang kayo na lang ang gagawin natin. That's it. We just have to be quiet, shut up, and give wag tayo magpapakita ng aggression sa China. No, why the hell we have to do that? This is our country. We have to protect and we have to fight for our rights. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi ng gagong, kung ayaw ni Padilla diyan sa Pilipinas, pupunta siya ng China. Ito namang gagong ito. Palibasa nga, ito'y napardon ni Duterte. Ito'y tumatangaw ng utang na loob kay Duterte. At saka, ang dami na diyan. Kaya itong anak din ni Duterte, mag-ingat kayo. Ibinababala ko na ito sa inyo, mag-ingat kayo. Ito pa yung isa ring asset ng China. Ay biro mo doon yan naman ay talagang ginawa, talagang may pagkasunduan na sila diyan ni Xi Jinping at saka ni Duterte. Kaya nga si Duterte pinayagan ni Xi Jinping na magkaroon yung nanay niya na diyan sa Fujian, China, may lagay doon sa school yung pangalan ng nanay niya. Ay kapalit yung buong West Philippines, baka yung buong Pilipinas din. Kaya ito'y sinisingil na ni Xi Jinping na kailangan mong dapat makuha na yan. Ay, pag-ingatan po natin, wag po tayong papayag. Nandiyan ang ating mga alay, kung ayaw ng mga defense and security ng mga ito ay
humingi ng tulong sa ating mga alay, ay ito mga ito ang siya rin nagpapagulo. Hanggang dito na po lamang. Sa susunod po, ay marami pa akong sasabihin. Marami pa akong sasabihin, hanggang dito na po lamang. Maraming pong salamat.